Si Amor Reyes ay pinaghihirapan at pinahiya ng pamilya Montemayor, lalo na ng kanyang dating biyenan, si Doña Trinidad, ngunit hindi siya sumuko. Kaya ba niyang lampasan ang dobleng pagtataksil mula sa asawa at kaibigan upang ilantad ang mga kasalanan ng kanyang mga kaaway at buuin ang sarili niyang imperyo? Paghihiganti o pagpapatawad, alin ang pipiliin ni Amor? Biglang natigil ang malambing na tugtugin, ang halakhakan ng mga bisita, ang mahinang kalansing ng mga kopita ng champagne, ang bulungan ng alta sosyedad. Lahat ay tila nilamon ng isang nakabibinging katahimikan. Para kay Amor, ang pagtigil ng musika ay parang pagtigil ng tibok ng kanyang puso. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na bulwagan ng mansyon ng mga Montemayor, suot ang isang mamahaling bestida na ipinahiram sa kanya ng kanyang biyenan, isang ngiting pilit na nakapaskil sa kanyang mga labi. Ilang oras na niyang sinisikap na maging karapat-dapat sa lugar na yon, sa piling ng mga taong mayayaman at makapangyarihan. Ngunit sa isang iglap, lahat ng iyon ay nagbago. Ang mikropono ay umalingaw-ngaw, at ang nagsalita ay walang iba kundi ang reyna ng gabing iyon, ang matriarka ng pamilya, si Doña Trinidad Montemayor. Nakatayo ito sa maliit na entablado. Matikas sa kanyang itim na trahe, ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Doña Trinidad, ang boses ay matigas at malinaw. Salamat sa inyong pagdalo. Ngunit bago tayo magpatuloy, may isang mahalagang bagay na kailangan nating ayusin. Naramdaman ni Amor ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang asawa, si Rafael, na nakatayo malapit sa isang grupo ng mga negosyante. Ngumiti si Amor. Nagbabaka sakaling magtatama ang kanilang mga paningin. Ngunit si Rafael ay nakatingin sa kanyang ina. Ang muka ay seryoso at hindi mabasa. Itinaas ni Doña Trinidad ang kanyang kamay, at sa kamay na yon ay may hawak siyang isang itim na kahon ng alahas na nakabukas. Ang kwintas na ito, sabi niya, ang boses ay unti-unting tumataas, ay pamana pa sa akin ng aking lola, isang simbolo ng dangal at pangalan ng aming pamilya. At ngayong gabi, nawawala ito. Isang kolektibong bulungan ang gumapang sa buong bulwagan. Nagsimulang magtinginan ng mga bisita sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pagdududa. Ngunit ang mga mata ni Doña Trinidad ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Sa kanya, dahan-dahan, itinuro ni Doña Trinidad ang daliri nito kay Amor. Isang daliring payat, puno ng mga mamahaling singsing. Ngunit sa paningin ni Amor, ito'y kasing talim ng isang punyal. At ang magnanakaw, idineklara ni Doña Trinidad, ang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog, ay walang iba, kundi ang babaeng yan, ang asawa ng aking anak, si Amor Reyes. Magnanakaw. Ang salita ay tumama kay Amor na parang isang malakas na sampal. Hindi maari. Nanlalabo ang kanyang paningin. Ang mga mukha ng mga bisita ay naging mga halimaw na nakangisi, humuhusga sa kanya. Hinanap niyang muli si Rafael, nagmamakaawa sa kanyang mga mata. Rafael, tulungan mo ako. Sabihin mong hindi totoo. Ngunit nang sa wakas, ay lumingon ito sa kanya. Hindi ang pagsagip ang nakita niya. Nakita niya ang pag-iwas, ang takot. Pumuputi ang mukha ni Rafael at mabilis nitong ibinaling ang tingin sa sahig na parabang ang pagtingin sa kanya ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Sa sandaling iyon, mas masakit pa yon kaysa sa paratang. Ang pananahimik ng kanyang asawa ang tunay na pumatay sa kanya. Hindi po totoo yan. Halos pabulong na sabi ni Amor. Ang boses ay nanginginig. Ngunit walang nakarinig sa kanya. O marahil, walang gustong makinig. Mga gwardya! Sigaw ni Doña Trinidad. Dalawang lalaking nakauniporme ang mabilis na lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay walang awa.
Hinawakan nila ang magkabilang braso ni Amor ng mahigpit. Ano pong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Pagpupumiglas ni Amor, ngunit wala siyang kalaban-laban. Ang damit na suot mo, ang sapatos, ang hikaw, lahat yan ay pag-aari ng mga Montemayor. Malamig na sabi ni Doña Trinidad. At dahil isa kang magnanakaw, wala kang karapatang magsuot ng kahit ano mula sa amin. Hubaran ninyo siya. Isang malakas na hiyawan ng pagkabigla ang narinig mula sa mga bisita. Ngunit walang sino man ang kumilos, walang sino man ang tumulong. Lahat sila ay mga manonood lamang sa isang malupit na palabas. At doon, sa gitna ng karangyaan, sa harap ng daan-daang pares ng mga matang mapanghusga, sinimulang pilasin ng mga guwardiya ang kanyang damit. Naramdaman ni Amor ang pagkapunit ng mamahaling tela, ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga hikbi. Ang kanyang kahihiyan ay isang kumot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Nang matapos sila, nakatayo siyang nanginginig, halos hubad. Tanging isang manipis na panloob na bestida na lamang ang natira sa kanyang katawan. Ang kanyang dignidad ay pinagkaitan, winasak at ipinahiya. Ngayon, utos ni Doña Trinidad, sa huling pagkakataon, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Itapon ninyo ang basurang yan sa labas. Kinaladkad siya ng mga guwardiya palabas ng mansyon, palampas sa mga bulaklak at mga kumikinang na ilaw, hanggang sa marating nila ang dambuhalang bakal na tarangkahan. Itinulak siya ng walang awa at bumagsak siya sa magaspang at malamig na semento ng bangketa. Narinig niya ang malakas na pagsara ng tarangkahan sa kanyang likuran. Isang tunog ng pagtatapos. Nakahiga siyang mag-isa sa dilim. Ang mga maliliit na bato ay tumutusok sa kanyang balat. Ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos sa kanyang mga pisngi. Wala na. Wala na ang lahat. Ang pangarap niya, ang pag-ibig niya, ang kanyang pagkatao. Lahat ay kinuha sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may isang bagay siyang naalala. Ang luma at mumurahing telepono na palagi niyang itinatago sa isang maliit na bulsa ng kanyang panloob na damit. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ito. May isang numero lamang siyang matatawagan. Isang taong hindi siya kailanman huhusgahan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga. Nakikinig sa bawat pagring na tila isang habang buhay. Sa wakas, may sumagot. Anak! Isang boses ng isang lalaki, malalim at puno ng pag-aalala. Humagulgol si Amor. Papa. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Tila naramdaman ng kanyang ama ang lahat ng sakit sa isang salita lamang na yon. Anak, nasaan ka? Papunta na si Papa. Ang boses na yon, iyon ang naging kanlungan ni Amor. Sa lamig ng semento at sa gitna ng kanyang kahihiyan, ang pangako sa boses ng kanyang ama. Papunta na si Papa. Ang tanging kumot na nagbigay sa kanya ng kaunting init. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang manipis na damit ay walang laban sa malamig na simoy ng gabi. Mula sa kinatatayuan niya sa labas ng tarangkahan, tanaw pa rin niya ang mga anino ng mga bisitang nagpapatuloy sa kanilang kasiyahan. Para sa kanila, isa lamang siyang maliit na abala, isang kwentong kanilang pagtsitsismisan sa mga susunod na araw bago tuluyang makalimutan. Sa loob ng mansyon, muling tumugtog ang musika. Itinaas ni Doña Trinidad ang kanyang kopita. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mga labi. Tapos na ang problema. Ang mantsa sa pangalan ng mga Montemayor ay nailinis na. Lumapit sa kanya si Rafael. Ang mukha ay maputla at puno ng pagkabalisa. Mama, hindi ba't masyado na yon? Pabulong niyang tanong. Masyado. Malamig na tugon ni Doña Trinidad. Hindi man lang siya tinitingnan. Kulang pa ngayon, Rafael. Matuto kang pulutin ang sarili mo.
Ginawa ko ito para sa pamilya, para sa'yo. Hindi na nakasagot si Rafael. Alam niyang walang saysay ang pakikipagtalo. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga nagagalak na bisita, isang mabigat na damdamin ang dumagan sa kanyang dibdib. Noon nagsimula ang isang mahinang ugong. Sa una, halos hindi ito marinig. Natatabunan ng tunog ng orkestra. Ngunit unti-unti itong lumalakas. Isang mababang tunog na tila nanggagaling sa kalangitan, yumayanig sa lupa. Napatigil sa pag-inom ang ilang bisita, ang kanilang mga mata ay nagtatanong na lumingalinga sa paligid. Sa labas, narinig din ito ni Amor. Ang ugong ay lumalakas, nagiging isang malakas na dagundong. Ito'y tunog na hindi pamilyar sa kanya. Hindi ito tunog ng isang mamahaling sasakyan. Isang malakas na hangin ang biglang umihip, nagliparan ang mga tuyong dahon sa kalsada. Napatingala siya. Isang dambuhalang itim na anino ang bumaba mula sa madilim na kalangitan. Ang dagundong ay nakabibingi na ngayon at ang hangin mula sa umiikot na ilisi ay halos tumangay sa kanya. Isang helicopter. Isang itim at makintab na helicopter. Walang anumang marka, na dahan-dahang bumababa sa malawak at perpektong inalaga ang damuhan ng mansyon ng mga Montemayor. Nagsimula ang kaguluhan. Nagsigawan ang mga bisita, nagtakbuhan papasok sa mansyon upang hindi tamaan ng malakas na hangin. Ang mga palamuti sa hardin ay nagliparan. Ang karangyaan ng party ay biglang naging isang eksena ng ganap na kaguluhan. Mula sa kinauupuan niya sa semento, nanlalaki ang mga mata ni Amor. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Bumukas ang pinto ng helicopter. Isang pares ng mamahaling sapatos na katad ang unang lumabas, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng mansyon. Sumunod ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang perpektong pagkakatahing itim na suit. Ang kanyang buhok ay may mga uban na sa gilid, ngunit ang kanyang tindig ay matatag at puno ng kapangyarihan. Sa likuran niya ay sumunod ang dalawang iba pang lalaki na nakasuit din. Bawat isa ay may dalang itim na portfolyo. Hindi siya ang magsasakang ama na laging nakasombrero at simpleng polo shirt na kilala ng mga Montemayor. Hindi siya ang lalaking minaliit at tinawag na probinsyano ni Doña Trinidad. Siya si Don Ricardo Reyes sa kanyang tunay at nakakasilaw na anyo. Naglakad siya na parang pag-aari niya ang lupaing kanyang tinatapakan, hindi pinapansin ang kaguluhan sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon, ang pinto ng mansyon kung saan nakatayo si Doña Trinidad. Ang mukha ay nagpapakita ng ganap na pagkabigla at pagkalito. Sino ka? Anong karapatan mong gambalain ang pamamahay ko? Sigaw ni Doña Trinidad, sinusubukang panatilihin ang kanyang tapang. Hindi sumagot si Don Ricardo. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa harap mismo ni Doña Trinidad. Sa tabi nito, si Rafael ay tila isang batang natatakot, hindi makapagsalita. Ibinigay ng isa sa mga abogado ang isang makapal na folder ng mga dokumento kay Don Ricardo. Kinuha niya ito at walang salitang inilapag sa isang mesang malapit. Basahin mo. Utos niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Nanginginig ang mga kamay na binuklat ni Doña Trinidad ang mga papeles. Nawala ang kulay sa kanyang mukha habang binabasa niya ang bawat pahina. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagmamataas, ay ngayon ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Mga loan agreement, mga kasunduan sa utang, mga promissory note, lahat ay mula sa iba't ibang bangko at korporasyon. At lahat ay may iisang pirma sa dulo bilang bagong nagmamay-ari ng utang. Ricardo Reyes. Imposible! Halos pabulong na, sabi ni Doña Trinidad. Paano? Andambasa Bansi. Sa loob ng 5 taon, habang ipinagmamalaki ninyo ang inyong kayamanang paubos na, unti-unti kong binili ang lahat ng pagkakautang ng Montemayor Corporation. Paliwanag ni Don Ricardo, ang boses ay nananatiling malamig.
Lahat ng ari-arian ninyo, ang mansyong ito, ang mga sasakyan ninyo, ang bawat sentimo sa pangalan ninyo ay nakasanla sa akin. Hindi mo magagawa to, sigaw ni Rafael. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Ngumisi si Don Ricardo, isang nangising walang kagalakan. Nagawa ko na. At ayon sa kontratang pinirmahan ninyo, may isang clause doon. Moral turpitude. Ang anumang aksyon na magdudulot ng kahihiyan sa ngalan ng kumpanya ay magbibigay sa akin ng karapatang kunin ang lahat. Agad-agad. Itinuro niya ang labas. At ang ginawa ninyo sa anak ko ngayong gabi ay higit pa sa sapat na dahilan. Tumingin si Don Ricardo kay Doña Trinidad. Ang mga mata ay nanlilisik. But daw to them, Nay, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at puno ng kahulugan. Tất cả những gì các ngươi đang đứng trên đều là của tôi. Pagkatapos noon, tinalikuran niya sila. Naglakad siya palabas, hindi na muling nagsalita pa. Nilagpasan niya ang mga natigilang bisita at nagtungo sa tarangkahan kung saan ang kanyang anak ay nakaupo pa rin, nanginginig at umiiyak sa dilim. Lumuhod si Don Ricardo sa harap ni Amor. Hinubad niya ang kanyang mamahaling suit jacket at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ng kanyang anak. Tinatakpan ng katawan nito mula sa malamig at mapanghusgang mundo. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman ni Amor ang pag-asa. Tumayo si Don Ricardo at lumingon sa kanyang sariling pangkat ng mga security na kasama niyang dumating. Itinuro niya ang pinto ng mansyon kung saan nakatayo ang mga Montemayor na tulala at hindi makapaniwala. Nagbigay siya ng isang malinaw at walang awang utos. Palayasin ang mga basura. Para kay Rafael Montemayor, ang mundo ay gumuho sa loob ng ilang minuto. Ang mga gwardyang personal niyang pinili, ang mga taong yumuyuko sa tuwing siya'y dumarating, ang mga kamay na dati sumasaludo sa kanya. Ngayon ay marahas na nakahawak sa kanyang braso. Kinaladkad siya palabas ng sarili niyang pamamahay. Ang kahihiyan ay isang lason na mabilis na gumapang sa kanyang mga ugat, mas matindi pa sa alak na ininom niya kanina. Bitawan ninyo ako. Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo. Ang sigaw ay mula sa kanyang ina. Si Doña Trinidad, kahit sa bingit ng pagbagsak, ay nanatiling matigas at palaban. Nagpupumiglas siya. Ang kanyang mamahaling bestida ay nagusot. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagulo. Ngunit wala siyang magawa laban sa lakas ng mga security ni Don Ricardo. Sila ay mga estatwang walang emosyon, sumusunod lamang sa isang utos. Sa kanilang paglabas, sumalubong sa kanila ang isang mas masahol na bangungot. Ang mga kumikislap na ilaw ng kamera. Nag-abang na pala ang mga mamamahayag. Paano nila nalaman agad? Ang balita ay tila mas mabilis pa sa hangin. Doña Trinidad, totoo po bang bangkarote na ang Montemayor Corporation? Sir Rafael, anong masasabi ninyo sa mga paratang laban sa inyong asawa? Totoo po bang si Don Ricardo Reyes ng Bukidnon ang bagong may-ari ng lahat ng inyong ari-arian? Ang mga tanong ay parang mga batong ipinupukol sa kanila. Napayuko si Rafael, nais niyang takpan ang kanyang mukha, nais niyang maglaho. Ngunit ang kanyang ina ay buong tapang na hinarap ang mga kamera. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Mga sinungaling, mga walang utang na loob, mga ahas. Sigaw niya, ang boses ay paos sa galit at pagkabigla. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Tandaan ninyo ang mukha ko. Babalikan ko kayong lahat. Mama, tama na. Gusto niyang isigaw, pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Anong saysay? Tapos na ang lahat. At habang kinakaladkad sila palabas ng tarangkahan, ang parehong tarangkahan kung saan nila itinapon si Amor kanina, doon niya ito nakita. Si Amor. Nakasakay ito sa loob ng isang itim at makintab na sasakyan na hindi niya kailanman nakita. Isang sasakyang mas mahal pa marahil sa 3 sa mga kotse niya. Nakaupo ito sa likuran at sa tabi niya ay ang ama
nitong tila isang hari sa kanyang trono. Ang jacket ni Don Ricardo ay nakabalot pa rin sa mga balikat ni Amor. Isang desperadong lakas ang biglang bumuhay kay Rafael. Nagpumiglas siya mula sa pagkakahawak ng mga gwardiya at tumakbo ng ilang hakbang palapit sa sasakyan. "Amor!" Sigaw niya. Ang boses ay basag. "Amor, mag-usap tayo." Ngunit hindi lumingon si Amor. Ang bintana ng sasakyan ay sarado at tanging ang anino lamang niya ang kanyang nakikita. Tila isang salamin ang bintana at ang nakikita lamang niya ay ang sarili niyang desperadong mukha. Ang mukha ng isang talunan, ng isang duwag. Hindi niya nakita ang tagumpay sa anyo ni Amor. Hindi niya nakita ang galit. Ang nakita niya o ang inakala niyang nakita niya sa anino nito ay isang nakakakilabot na kawalan. Isang patag na emosyon na para bang para sa kanya, si Rafael ay hindi na umiral. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi lang pera at kapangyarihan ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang lahat ng tunay na mahalaga. Sa loob ng sasakyan, habang umaandar na ito palayo, ramdam ni Amor ang titig ni Rafael mula sa labas. Ngunit hindi niya magawang lumingon. Ang sakit ay masyadong sariwa. Ang sugat ay masyadong malalim. "Uuwi na tayo sa bukid noon," mahinang sabi ng kanyang ama. Ang boses ay banayad na ngayon, malayo sa tigas na ipinakita nito kanina. "Doon, ligtas ka. Dito, hindi ka na muling masasaktan. Ligtas." Isang salitang matagal nang hinahanap ni Amor. Ngunit habang nakatingin siya sa kanyang ama, isang bagong damdamin ang umusbong sa tabi ng kanyang pasasalamat. Isang uri ng takot. Ang lalaking katabi niya, ang amang kilala niyang simpleng magsasaka na nangangamoy lupa at pawis, ay isa palang taong kayang magpatumba ng isang imperyo sa loob ng isang gabi. Ang kapangyarihang nagligtas sa kanya ay siya ring kapangyarihang nakakatakot. Lumingon siya rito. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. "Papa?" tanong niya sa nanginginig na boses. "Paano niyo po ito nagawa?" Hindi agad sumagot si Don Ricardo. Tinitigan lamang niya ang kanyang anak. Ang mga mata ay malalim at puno ng mga lihim. Isang tingin na nagsasabing ang kwento ay mas malalim pa kaysa sa nasaksihan niya ngayong gabi. Isang tingin na nagpapahiwatig ng isang nakaraang matagal nang nakabaon. Ang katahimikan nito ay isang sagot na mas mabigat kaysa sa anumang salita. Sa labas, naiwang nakatayo sa bangketa ang mag-inang Montemayor. Ang mga reporter ay patuloy pa rin sa pagkuha ng litrato habang ang itim na sasakyan ay tuluyang naglaho sa dilim. Dala ang babaeng minsan nilang inapi at ang kinabukasang minsan nilang inangkin. Ang biyahe mula Maynila patungong Bukidnon ay isang mahabang panaginip na ayaw niyang gisingan. Habang nasa pribadong eroplano ng kanyang ama, nakatingin lamang si Amor sa mga ulap. Sinusubukang burahin ang mga imahe ng gabi ng kahihiyan. Ang bawat kislap ng ilaw mula sa syudad sa ibaba ay nagpapaalala sa kanya ng mga flash ng kamera. Ang bawat alog ng eroplano ay nagpapaalala sa kanya ng marahas na pagtulak sa kanya palabas ng tarangkahan. Ang jacket ng kanyang ama ay mahigpit niyang yakap. Ang amoy nito, isang halo ng mamahaling pabango at tabako, ay ang tanging bagay na nagpapatunay na hindi isang masamang panaginip ang lahat. Pagdating nila sa Bukidnon, ang sumalubong sa kanya ay hindi ang maliit at simpleng bahay kubo na kanyang inaasahan. Isang mahabang kalsada na napapaligiran ng tila walang katapusang karagatan ng mga tanim na pinya ang kanilang tinahak. Sa dulo nito ay isang dambuhalang tarangkahan na bumukas para sa kanila. At sa likod nito ay isang bahay na maihahalin tulad sa isang modernong hasyenda. Gawa sa matitigas na kahoy, salamin at bato. Mas malaki pa ito kaysa sa mansyon ng mga Montemayor, ngunit hindi mayabang ang dating. Ito'y matatag, nakaugat sa lupa. Isang simbolo ng kapangyarihang hindi ipinangangalandakan. "Papa,"
Ito po ba? Sa atin? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Amor. Sa atin, anak, sagot ni Don Ricardo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang tunay nating kaharian. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Amor na hanapin ang kapayapaan sa lugar na iyon. Ang hangin ay sariwa, ang tanawin ay luntian, at ang mga katulong ay magagalang. Ngunit ang paghilom ay hindi kasing dali ng paglipat ng lugar. Sa gabi, ang katahimikan ay nagiging kaaway niya. Doon siya dinadalaw ng mga bangungot, ang pagpunit ng tela, ang mga matang mapanghusga, ang halakhak na parang mga bubog na tumutusok sa kanyang tainga. At palagi, ang mukha ni Rafael, tahimik, umiiwas, isinusuko siya sa mga demonyo. Hindi! Napabalikwas siya ng bangon, humihingal, basang-basa ng pawis. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi dahil sa lamig, kundi sa takot na bumabalot pa rin sa kanyang kaluluwa. Ang mansyon sa Bukidnon ay naging isang magandang kulungan. Ligtas siya sa labas, ngunit bilanggo pa rin siya ng sarili niyang alaala. Isang umaga, isang pamilyar na boses ang gumising sa kanya mula sa isang magulong pagkakatulog. "Bessie!" Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya si Lisa, ang kanyang matalik na kaibigan, nakatayo sa tabi ng kanyang kama at may dalang isang tray ng mainit na sikwate at mga paborito niyang kakanin. Si Lisa, ang kanyang naging kapatid, ang saksi sa kanyang pag-ibig para kay Rafael, ang lagi niyang sandalan. "Lisa!" Napabangon si Amor at niyakap ng mahigpit ang kaibigan. Doon, sa balikat ni Lisa, humagulgol siya ng walang tigil. "Shh! Tahan na, Bessie." Alo ni Lisa, hinahaplos ang kanyang likod. "Nabalitaan ko ang lahat. Hayop sila. Walang kaluluwa ang mga Montemayor na yon. Lalo na ang Rafael na yon. Paano niya nagawa sa'yo iyon?" Ang bawat salita ni Lisa ay puno ng galit at awa. Ito ang kalinga na kailangan ni Amor. Sa buong araw na yon, hindi humiwalay si Lisa sa tabi niya. Pinakinggan niya ang lahat ng kwento ni Amor. Pinunasan ang kanyang mga luha at pinangakuan siyang hindi siya iiwan. Sa piling ni Lisa, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Amor ang isang pamilyar na init ng pagkakaibigan. Naramdaman niyang may kakampi siya. Kinagabihan, habang nagkakape sila sa malawak na beranda, kasama si Don Ricardo, sinubukan ng kanyang ama na palakasin ang kanyang loob. "Ang paghihiganti, anak, ay hindi sapat," sabi ni Don Ricardo. Ang mga mata ay nakatanaw sa madilim na plantasyon. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon, ang ipakita sa kanila na hindi kanila nasira. Ngunit para kay Amor, ang pagbangon ay tila isang bundok na napakataas sakyatin. Maya-maya, tumayo si Lisa. "Naku, medyo masama yata ang tiyan ko. Mag-CR lang ako saglit," paalam nito. "Babalik ako kaagad, Bessie." Tumango si Amor at pinanood ang kaibigang pumasok sa loob ng bahay. Naiwan silang mag-ama sa katahimikan. Ilang minuto ang lumipas. Naramdaman ni Amor ang panunuyo ng kanyang lalamunan, kaya't nagpaalam din siya sa kanyang ama para kumuha ng isang basong tubig. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Mahina lamang ito, tila nag-iingat na walang makarinig. Galing ito sa hardin sa gilid ng bahay, malapit sa isang bukas na bintana. Boses iyon ni Lisa. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi dahil sa gusto niyang makinig, kundi dahil sa isang kakaibang kaba na biglang kumalat sa kanyang dibdib. Narinig niya ang boses ni Lisa, puno ng pagkabalisa at takot, isang tono na hindi niya kailanman narinig mula rito. "Hindi ko na alam ang gagawin. Oo, ginawa ko na ang pinapagawa mo pero delikado na to." Saglit na katahimikan. Tila may sinasabi ang kausap nito
Sa kabilang linya, napatakip ng bibig si Amor para pigilan ang sariling paghinga. Mas makapangyarihan ang matanda kaysa sa inakala natin. Narinig niyang bulong ulit ni Lisa. Ang boses ay nanginginig na. Paano kung malaman niya? Paano kung malaman niya? Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Amor. Sino? Sinong matanda? Sinong niya? At pagkatapos ay sinabi ni Lisa ang mga salitang wawasak sa pundasyon ng pagtitiwala ni Amor. Basta Trinidad, kailangan nating mag-usap. Huwag mo na akong tatawagan dito. Delikado. Trinidad, parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Amor. Ang pangalang iyon, isang pangalan na naging simbolo ng lahat ng kanyang sakit, kahihiyan, at pagkasira. Trinidad, Doña Trinidad Montemayor. Bakit? Bakit kausap ni Lisa ang demonyong sumira sa buhay niya? Hindi. Nagkakamali lang ako ng dinig. Imposible. Pero malinaw ang kanyang narinig. Mabilis na ibinaba ni Lisa ang tawag. May narinig si Amor na mga yabag na papalapit, kaya mabilis siyang umatras, pabalik sa dilim ng pasilyo, nagtago sa likod ng isang malaking halaman. Sakto sa kanyang pagtago ay ang paglabas ni Lisa mula sa hardin. Ang mukha ay namumutla, ngunit pilit nang ngumingiti nang makita siya. "Oh, Bessie! Nandyan ka pala!" sabi ni Lisa, halatang nagulat. "Kukuha ka rin ng tubig. Pasensya na. Medyo natagalan ako." Tumango lang si Amor, hindi magawang magsalita. Ang ngiti sa mukha ni Lisa na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng ginhawa, ngayon ay tila isang maskara ng isang halimaw. Ang pag-aalala sa mga mata nito ay hindi na niya makita bilang katotohanan, kundi isang perpektong pag-arte. "Ayos ka lang, Bessie? Namumutla ka?" tanong ulit ni Lisa. Lumapit ito at hinawakan ng kanyang braso. Napaurong si Amor. Isang hindi sinasadyang galaw. Ang haplos ng kanyang matalik na kaibigan ay biglang naging parang haplos ng isang makamandag na ahas. "Oo," pilit niyang sabi. Ang boses ay halos hindi marinig. "Ma, medyo nahihilo lang ako. Siguro kailangan ko lang magpahinga." "Ganoon ba? Sige, ihahatid na kita sa kwarto mo." Alok ni Lisa. Ang pag-aalala ay suot pa rin nitong parang damit. Umiling si Amor. "Wag na. Kaya ko na. Mauna ka na. Susunod na lang ako." Nag-aalangan man ay tumango si Lisa at naunang maglakad. Naiwan si Amor sa pasilyo, nakasandal sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang init na naramdaman niya kanina. Ang pakiramdam na may kakampi siya at hindi siya nag-iisa ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang nanunuot na lamig. Isang pagdududa na mas masakit pa sa sugat ng pagkakanulo. Ang kanyang kanlungan sa bukid noon ay biglang naging pugad ng mga ahas. At ang pinakamasakit, ang ahas na yon ay natutulog sa tabi niya, nagpapanggap na kanyang kaibigan. Kinabukasan, ibang Amor ang gumising. Ang pighati sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon, may kasama na itong layunin. Hindi na siya ang biktimang naghihintay na gumaling ang sugat. Siya na ngayon ang manggagamot na kailangang tanggalin ang lason bago ito kumalat sa buong sistema niya. Nagkunwari siyang normal. Ngumiti siya kay Lisa sa almusal, nakipagkwentuhan tungkol sa mga lumang araw at hinayaan itong alagaan siya. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at tango, ang kanyang mga mata ay mapagmatyag. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Lisa. Ang bahagyang panginginig ng kamay nito tuwing hawak ang telepono. Ang palihim na pagsulyap nito sa kanya kapag inaakalang hindi siya nakatingin. Ang sobrang pag-aalala nito na tila ba isang pagtatakip sa isang malaking kasalanan. Ang pag-arte ay naging isang baluti para kay Amor. Sa bawat oras na yayakapin siya ni Lisa, kailangan niyang pigilan ang pangingilabot ng kanyang balat.
Sa bawat, "Kaya mo yan, Bessie." Kailangan niyang pigilan ang sariling isigaw ang tanong na, bakit? Sa tanghali, habang abala si Lisa sa panonood ng telebisyon sa sala, tahimik na lumabas si Amor. May isang tao siyang kailangang kausapin. Si Mang Cardo, ang pinuno ng seguridad at ang pinakapinagkakatiwalaang tao ng kanyang ama. Natagpuan niya ito sa security office, isang maliit na gusali na puno ng mga monitor at modernong kagamitan. "Ma'am Amor," magalang na bati ni Mang Cardo, halatang nagulat sa kanyang pagdating. Isinara ni Amor ang pinto. "Mang Cardo, may kailangan po akong hilingin sa inyo," sabi niya. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. "At kailangan ko pong malaman ninyo na ito ay sa pagitan lang nating dalawa. Kahit si Papa ay hindi pwedeng makaalam sa ngayon." Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ng matanda, ngunit nang makita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata, dahan-dahan itong tumango. "Ano po iyon, ma'am?" "Kailangan kong makita ang lahat ng tawag at text messages mula sa telepono ng kaibigan kong si Lisa," sabi ni Amor. Hindi nagtanong si Mang Cardo kung bakit. Bilang isang taong matagal nang nagsisilbi kay Don Ricardo, sanay na siya sa mga bagay na nangangailangan ng ganap na diskresyon. Tumango lamang ito. "May paraan po tayo dyan, ma'am, pero kakailanganin ko po ang telepono niya. Kahit ilang minuto lang." Iyon ang naging plano. Kinagabihan, habang naghahapunan, sinadya ni Amor na matapunan ng juice ang damit ni Lisa. "Naku, Bessie, pasensya na," sabi ni Amor. Ang pagkataranta sa kanyang boses ay perpektong pag-arte. "Ano ka ba? Ayos lang. Maliit na bagay," sabi naman ni Lisa habang tumatayo para punasan ang sarili. "Pupunta lang ako sa kwarto para magpalit." "Sige, sige. Iwan mo na lang muna dyan ang bag mo," mabilis na sabi ni Amor. Itinuturo ang handbag ni Lisa na naiwan sa upuan. Iyon lang ang pagkakataong kailangan nila. Sa pag-alis ni Lisa, mabilis na sumenya si Amor kay Mang Cardo na nag-aabang sa di kalayuan. Sa loob ng wala pang 2 minuto, naibalik na ang telepono sa bag. Na-clone na ang lahat ng data nito. Pagbalik ni Lisa, wala itong kamalay-malay. Nagpatuloy ang kanilang hapunan, ngunit para kay Amor, ang bawat subo ay tila buhangin na kinakain niya. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Nagkulong siya sa opisina ng kanyang ama, sa harap ng isang laptop na iniwan para sa kanya ni Mang Cardo. Doon, nakabukas ang isang file na naglalaman ng lahat ng sekreto ni Lisa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang message logs. At doon, nakita niya ang lahat. Hindi lang 1 o 2 mensahe, kundi isang mahabang listahan ng pag-uusap sa pagitan ni Lisa at ng numerong nakapangalan lang na Tita T, isang pangalang halatang inilihim para hindi mahalata. "Lisa, Tita, paano kung hindi pumayag si Rafael, Tita T?" "He will do as I say. Just make sure the necklace is in her bag." "Lisa, what if she finds out it was me?" "Tita T, she won't. She trusts you completely. That's why you're perfect for this." "Lisa, I feel so guilty, Tita." "Tita T, guilt doesn't pay the bills. The 500,000 pesos I deposited to your account does." Ang bawat mensahe ay isang punyal na sumasaksak sa puso ni Amor. Ang pagpaplano, ang paglalagay ng kwintas sa kanyang bag, ang pagmamanipula sa kanyang tiwala, lahat ay naroon, nakasulat sa itim at puti. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang Bessie, ay ipinagkanulo siya kapalit ng pera at mga pangakong hindi matutupad. Ang sakit ay mas matindi pa sa ginawa sa kanya ng mga Montemayor. Dahil ang atake mula sa kaaway ay inaasahan mo, ngunit ang saksak mula sa kaibigan ay tumatagos hanggang sa kaluluwa. Isinara niya ang laptop. Ang mga luha na pinigilan niya sa buong araw ay nagsimulang dumaloy. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng galit. Ang pagkamuhi, tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga pisngi. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng mga nakaprint na kopya ng mga mensahe. Naglakad siya palabas ng opisina
at tinungo ang guest room kung saan natutulog si Lisa. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok sa madilim na silid. Binuksan niya ang ilaw sa tabi ng kama. Nagising si Lisa, kumukurap-kurap dahil sa biglaang liwanag. Amor, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lisa. Ang boses ay inaantok pa. Hindi sumagot si Amor. Walang salitang ibinagsak niya ang folder sa ibabaw ng kumot. Kumalat ang mga papel sa harap ni Lisa. Nanlaki ang mga mata ni Lisa nang makita ang sarili niyang mga mensahe. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang pagkukunwari ay naglaho na parang bula. Amor, anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong kahit alam na niya ang sagot. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng purong takot. Tinitigan siya ni Amor. Ang mukha ay walang emosyon. Ang mga mata ay malamig na parang yelo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang nanginginig na paghinga ni Lisa ang maririnig. Nakatitig lamang ito sa mga papel na nakakalat sa kama, mga screenshot ng kanyang pagtataksil, na parabang ang mga ito ay mga ahas na handa siyang tuklawin anumang oras. Hindi totoo yan. Ang unang salitang namutawi sa bibig ni Lisa. Mahina ang kanyang boses, garalgal, at walang kapani-paniwala. Itinanggi niya ito, ngunit ang kanyang mga mata ay ligalig. Palipat-lipat ang tingin mula sa mga papel patungo sa mukha ni Amor. Amor, maniwala ka sa akin. Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan ako sa'yo. Alam mong hindi ko magagawa yan. Hindi kumibo si Amor. Nakatayo siya sa paanan ng kama. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang mukha niya ay walang emosyon. Isang maskara ng yelo na nagtatago ng nagdurugong puso. Hinayaan niya lang magsalita si Lisa. Hinayaan niya itong malunod sa sarili nitong kasinungalingan. Sino ang nagbigay nito sa'yo? Si Mang Cardo? Pagpapatuloy ni Lisa, tumataas na ang boses, nagiging desperada. Lumuhod siya sa kama at gumapang palapit kay Amor. Sinusubukang hawakan ng kamay nito. Bessie, makinig ka. Matagal na tayong magkaibigan. Simula high school pa. Bakit ako manloloko sa'yo? Mahal kita, Amor. Nang marinig ni Amor ang salitang mahal, doon siya kumilos. Mabilis niyang iniwas ang kanyang kamay bago pa siya madampyan ng mga daliri ni Lisa. Huwag mo akong hawakan. Malamig na utos ni Amor. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na nagpatigil kay Lisa. At huwag mong insultuhin ang talino ko, Lisa. Ang mga mensahe dyan, galing yan sa cellphone mo. Ang cellphone na ipinahiram mo sa akin kanina habang kumakain tayo. Namutla si Lisa. Parang inalisan siya ng dugo. Napaupo siya sa kama, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Alam niyang wala na siyang kawala. Ang ebidensya ay nasa harapan niya, itim at puti. 500,000. Basag na sabi ni Amor, binabanggit ang halagang nakita niya sa mensahe. Iyon lang ba ang halaga ko sa'yo? Iyon lang ba ang presyo ng pagkakaibigan natin? Isang deposito sa bangko at pangako ng trabaho mula kay Trinidad? Yumuko si Lisa. Sa loob ng ilang sandali, akala ni Amor ay iiyak ito at hihingi ng tawad. Inihanda niya ang sarili sa mga luha at pagsusumamo. Ngunit nang iangat ni Lisa ang kanyang mukha, hindi pagsisisi ang nakita ni Amor. Nakita niya ang isang ngisi, isang mapait at baluktot na ngisi. Bakit, Amor? Mababa ba masyado? Tanong ni Lisa. Ang tono ay biglang nagbago. Mula sa pagiging maamo, naging matalim ito. Para sa akin, malaking halaga na yon. Sobrang laki na. Paano mo nagawa ito? Tanong ni Amor. Ang boses ay nanginginig na sa galit. Tinuring kitang kapatid. Binigay ko sa iyo ang lahat. Nung wala kang matirhan, pinatira kita sa kondo ko. Nung wala kang trabaho, ipinasok kita sa kumpanya ni Rafael. Kulang pa ba? Kulang pa ba?
Biglang tumawa si Lisa, isang tawang walang halong saya. Tumayo ito at hinarap si Amor. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at inggit na matagal nang kinikimkim. Oo, Amor, kulang na kulang. Dahil kahit anong ibigay mo, laging ikaw ang bida, ikaw ang maganda, ikaw ang matalino, ikaw ang mabait. At ako yung kawawang kaibigan na laging nakadepende sa'yo, ang sidekick ni Amor Reyes. Nagulat si Amor sa kanyang narinig. Hindi niya inakala na ganoon kalalim ang puot na nakatago sa puso ng kaibigan. Inggit! Bulong ni Amor. Dahil lang sa inggit? Hindi lang yun inggit. Sigaw ni Lisa. Tuluyan ng sumabog. Galit yon, Amor. Tandaan mo nung ipakilala mo ako kay Rafael. Ang tingin niya sa akin, alalay mo lang. Kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang pinipili nila. Tapos nalaman ko, anak ka pala ng bilyonaryo. Napakaswerte mo naman. Nasa'yo na ang lahat. Kaya nung lumapit sa akin si Doña Trinidad, nung inalok niya ako ng pera at ng pagkakataong makita kang bumagsak, bakit ako hihindi? Humakbang palapit si Lisa. Ang muka ay puno ng lason. Gusto kong maramdaman mo kung paano mawalan ng lahat. Gusto kong makita kang gumapang. At nung gabing pinalayas ka, nung gabing umiiyak ka sa kalsada, sa totoo lang, iyon ang pinakamasayang gabi ng buhay ko. Pak! Ang sampal ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Napalingon si Lisa sa lakas ng pagkakasampal ni Amor. Ang palad ni Amor ay mahapdi, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay unti-unting namamanhid, pinapalitan ng isang malamig na bato. Lumabas ka, utos ni Amor. Ang boses niya ay wala ng bahid ng awa. Hinawakan ni Lisa ang kanyang pisngi, gulat na gulat. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Don Ricardo. Nakasuot ito ng robe, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para punuin ang silid ng takot. Nasa likod niya si Mang Cardo at dalawa pang security guard. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang muka ay madilim, parang bagyong nagbabadya. Narinig ko ang sapat. Sabi ni Don Ricardo, ang boses ay mababa at nakakakilabot. Tumingin siya kay Lisa na parang isang insekto. Mang Cardo, tumawag ka ng pulis. Ipakulong ang babaeng yan. Estafa, theft, accomplice to a crime. Ibato niyo sa kanya ang lahat ng kaso. Huwag po, Don Ricardo. Maawa po kayo. Biglang bumalik ang takot kay Lisa. Lumuhod siya at gumapang patungo sa paanan ng matanda. Nagkamali lang po ako. Napilitan lang ako. Huwag niyo po akong ipakulong. Akmang hahawakan siya ng mga guwardiya nang magsalita si Amor. Papa, sandali. Natigilan ang lahat. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak. Amor, ang babaeng ito ay ahas. Hindi siya karapat-dapat sa awa mo. Tumingin si Amor kay Lisa na ngayoy umiiyak na naman sa sahig. Isang kaawa-awang nilalang na walang prinsipyo, walang dangal. Dati, ang pusong mamon ni Amor ay mabilis na magpapatawad. Dati, iisipin niya ang pinagsamahan nila, pero patay na ang dating Amor. Pinatay siya ng gabing iyon sa Forbes Park at inilibing siya ng gabing ito sa Bukidnon. Hindi ko siya kaaawaan, Papa, sabi ni Amor. Ang kanyang mga mata ay tuyo at matalim. Pero ang kulungan ay masyadong madali para sa kanya. Doon, may libreng pagkain at matutulugan siya. Lumapit si Amor kay Lisa. Yumuko siya para magpantay ang kanilang mga mukha. Tumayo ka at umalis ka dito, bulong ni Amor. Wala kang dadalhin, kundi ang suot mong damit. Iwan mo ang pera, ang alahas, ang lahat ng ibinigay ko sa'yo. Bumalik ka kay Trinidad. Sabihin mo sa kanya na nabigo ka dahil mas gugustuhin kong makita kang nabubuhay sa takot. Kung anong gagawin niya sa'yo dahil sa kapalpakan mo, kaysa makita kang ligtas sa loob ng selda. Tumayo si Amor at tinalikuran si Lisa. Palayasin niyo siya.
Ngayon na. Walang nagawa si Lisa kundi ang humagulgol habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya, palabas ng kwarto, palabas ng mansyon, at palabas sa buhay ni Amor magpakailanman. Nang mawala na ang ingay, naiwan si Amor at ang kanyang ama sa gitna ng silid. Ang mga papel ng ebidensya ay nagkalat pa rin sa sahig, mga labi ng isang pagkakaibigang peke. Lumapit si Don Ricardo at akmang yayakapin ng anak, nag-aalala na baka bumigay ito. Anak! Pero hindi umiyak si Amor. Sa halip, humarap siya sa kanyang ama. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, ngunit may kakaibang dilim sa kanyang mga mata na ngayon lang nakita ni Don Ricardo. Wala na ang traces ng inosenteng probinsyana. Ang nakatayo sa harap niya ay isang babaeng handang pumasok sa digmaan. Papa, sabi ni Amor, ang boses ay matatag. Tama po kayo. Hindi sapat ang maging mabait. Sa mundong ito, kakainin ka ng buhay kung hindi ka marunong lumaban. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama nang mahigpit. Pagod na po akong maging biktima. Pagod na akong maging mabait na asawa at bulag na kaibigan. Pagpapatuloy niya. Tumingin siya ng diretso sa mata ng ama. Turuan niyo ako. Turuan niyo ako kung paano magpatakbo ng negosyo. Turuan niyo ako kung paano maging malupit. Gusto kong kunin ang lahat sa kanila, Papa. Hindi lang dahil sa galit, kundi dahil iyon ang nararapat. Ngumiti ng bahagya si Don Ricardo. Hindi itong ngiti ng saya, kundi ngiti ng pagkilala. Nakita niya ang sarili sa kanyang anak. Tumango siya at hinawakan ang balikat ni Amor. Panahon na, sagot ng matanda. Bukas na bukas din. Magsisimula ang pagsasanay ng reyna. 5:00 pa lang ng umaga, gising na si Amor. Wala na ang mga seda at mamahaling pantulog na nakasanayan niya sa Maynila. Ngayon, nakasuot siya ng maong na pantalon, boots at simpleng puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko. Nakatayo siya sa veranda, humihigop ng mainit na kape habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng libu-libong ektarya ng plantasyon ng pinya at saging. Ang dating Amor ay gigising ng tanghali, mag-aayos ng sarili para sa mga tea party at charity events na walang ibang layunin kundi ang magpasikat. Ang bagong Amor ay may ibang misyon. Handa ka na ba? Lumingon siya. Nakatayo sa likuran niya si Don Ricardo, bihis na bihis din pang trabaho. Opo, Papa, sagot ni Amor. Wala nang panginginig sa kanyang boses. Ang mga mata niya ay kasing linaw ng umaga. Marami tayong kailangang ayusin sa shipping department. Sa mga nakalipas na buwan, ang buhay ni Amor ay naging isang walang katapusang takbo ng oras. Hindi siya nagkulong sa opisina. Bumaba siya sa lupa. Nakihalubilo siya sa mga magsasaka. Inaral ang proseso mula sa pagtatanim hanggang sa pag-ani. Naintindihan niya kung paano tumatakbo ang dugo ng negosyo ng kanyang ama. Natutunan niya na ang kapangyarihan ay hindi lang basta pagpirma ng tseke. Ito ay ang paghawak sa kapalaran ng libu-libong taong umaasa sa kanila. Isang hapon, habang nasa kalagitnaan sila ng pagre-review ng mga financial reports sa opisina, biglang bumukas ang telebisyon na nakasabit sa dingding. Breaking news, sabi ng news anchor. Ang dating donya ng lipunan, nagsalita na laban sa pang-aapi, umano ng isang bilyonaryo mula sa Mindanao. Napahinto sa pagsusulat si Amor. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin sa screen. Doon, nakita niya si Doña Trinidad. Pero hindi ito ang Doña Trinidad na nakilala niya. Walang makakapal na alahas, walang designer dress. Nakasuot ito ng simpleng duster, walang makeup, at mukhang haggard. Nasa likuran nito ang isang maliit at masikip na apartment na halatang sinadya para sa interview. Umiiyak ito sa harap ng kamera. Ang mga luha ay tila gripo na walang tigil. Wala kaming kalaban-laban. Sumbong ni Trinidad sa reporter, ang boses ay garalgal. Niloko kami ni Ricardo Reyes. Ginamit niya ang pagiging inosente ng anak niya para pasukin ang pamilya namin
at nakawin ang lahat ng pinaghirapan ng asawa ko. Isa siyang halimaw, isa siyang usurero na walang puso. Napahigpit ang hawak ni Amor sa kanyang ballpen hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Ang galing, umarte. Kung hindi niya kilala ang babaeng ito, baka pati siya ay maawa. Ipinakita sa screen ang mga dokumento na hawak ni Trinidad, mga pekeng papel na nagpapakita na iligal daw ang pagkamkam ni Don Ricardo sa mga ari-arian nila. Tingnan niyo ang ginawa nila sa amin. Sigaw pa ni Trinidad. Mula sa Forbes Park, heto kami ngayon, nagsisiksikan sa dagaang apartment. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang Diyos sa puso ng mga Reyes? Pinatay ni Don Ricardo ang TV gamit ang remote. Ang mukha ng matanda ay madilim. Nagsisimula na silang mag-ingay, sabi ni Don Ricardo. Desperado na sila. Ang taong nalulunod, kakapit kahit sa patalim, at mananakit ng kahit sino para lang makaahon. Tumingin siya kay Amor, naghihintay ng reaksyon. Inaasahan niyang magagalit ang anak o kaya ay matatakot sa posibleng siraan. Pero tumayo si Amor ng dahan-dahan. Kinuha niya ang folder ng mga tunay na dokumento, ang mga ebidensya ng utang, ang mga resibo ng pagsusugal ni Trinidad, at ang mga video ng pang-aabuso nito sa mga empleyado noon. Hayaan mo silang mag-ingay, Papa, malamig na sabi ni Amor. Ang ingay ay sandata ng mga walang laman. Meron tayong katotohanan. Kinabukasan, ipinatawag ang isang emergency board meeting. Ang atmosphere sa conference room ay tensyonado. Ang mga matatandang board members ay nagbubulungan, nababahala sa epekto ng media attack ni Trinidad sa stock price ng kumpanya. Don Ricardo, sabi ng isang direktor, bumabagsak ang pangalan natin sa social media. Ang tawag sa atin ay land grabbers. Siguro dapat tayong makipag-areglo. Bigyan na lang natin sila ng kaunting pera para tumahimik. Oo nga, sang-ayon ng isa pa. Mas mahal ang mawawala sa atin kung magpapatuloy ang skandal na ito. Tahimik lang si Don Ricardo sa kabisera. Tumingin siya kay Amor na nakaupo sa kanyang kanan. Isang tingin na nagsasabing, ikaw ang bahala. Ipakita mo sa kanila. Tumayo si Amor. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay nagpatahimik sa buong kwarto. Wala na ang mahiyain na manugang ng mga Montemayor. Ang nakatayo sa harap nila ay ang tagapagmana ng Reyes Group. Walang makikipag-areglo, mariing sabi ni Amor. Ang boses niya ay hindi sumisigaw, pero umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Pero Ma'am Amor, sinabi kong wala, putol ni Amor. Tinitigan niya isa-isa ang mga board members. Kapag nagbigay tayo ng kahit isang sentimo, para na rin nating inamin na may kasalanan tayo. Para na rin nating sinabi na tama sila. Naglakad siya sa harap ng projector screen. Si Doña Trinidad ay gumagamit ng awa para manipulahin ang publiko. Pero ang negosyo ay hindi nadadala sa drama. Nadadala ito sa ebidensya. Inilapag niya ang makapal na portfolio sa mesa. Ilalabas natin ang lahat. Ang audit reports ng Montemayor Corp nung nasa kanila pa ito, kung paano nila winaldas ang pera ng kumpanya sa luho habang hindi nagpapasahod ng empleyado. Ilalabas natin ang CCTV footage ng gabing pinalayas nila ako. Iparirinig natin sa publiko ang totoong kwento. Huminto siya sandali at humugot ng malalim na hininga. Hindi tayo yuyuko sa mga sinungaling. Ang Reyes Group ay itinayo sa dugo at pawis, hindi sa panloloko. Kung gusto nila ng digmaan, ibibigay natin sa kanila ang digmaan. Pero sisiguraduhin nating sa korte at sa katotohanan, tayo lalaban, hindi sa telebisyon. Natulala ang mga board members. Nakita nila sa unang pagkakataon ang apoy sa mga mata ni Amor. Hindi lang siya anak ng may-ari, siya ay isang pinuno. Dahan-dahang pumalakpak si Don Ricardo. Sumunod ang iba hanggang sa mapuno ng palakpakan ng silid.
Napangiti ng tipid si Amor. Ito ang kanyang unang tagumpay. Naramdaman niya ang adrenaline, ang kapangyarihan. Kaya pala hindi niya kailangan ng prinsepe para iligtas siya. Kaya niyang maging sarili niyang reyna. Nasa kalagitnaan sila ng pagpaplano ng press release nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang sekretarya ni Amor, hinihingal at namumutla. Ma'am Amor, Don Ricardo, pasensya na po sa istorbo. Nanginginig na sabi ng sekretarya. Anong problema? Nasa gitna kami ng meeting. Sita ni Amor, na natiling profesional. May nagwawala po sa labas ng gate, sabi ng sekretarya. Ayaw po niyang umalis hanggat hindi kayo nakakausap, ma'am. Kumunot ang noo ni Amor. Sino? Lumunok ang sekretarya bago sumagot, tila natatakot banggitin ang pangalan. Si Sir Rafael po, si Rafael Montemayor. Nanigas si Amor. Ang pangalan ay parang multo na biglang nagparamdam sa gitna ng kanyang tagumpay. Nasa labas siya. Patuloy ng sekretarya. Basang-basa ng ulan, nakaluhod sa putikan, at nagsisisigaw na mahal daw po kayo. Nagkatinginan si Amor at si Don Ricardo. Ang katahimikan sa kwarto ay bumalik. Ngunit ngayon, ito ay puno ng ibang klaseng tensyon. Ang nakaraan ay kumatok sa pinto. Nagmamakaawa. At sa pagkakataong ito, kailangan itong harapin ni Amor ng mukhaan. Ang bawat patak ng ulan ay parang latigo sa likod ni Rafael. Nakaluhod siya sa maputik na kalsada sa harap ng dambuhalang gate ng hasyenda ng mga Reyes. Basang-basa na ang kanyang damit, ang huling maayos na damit na natitira sa kanya, at nanginginig ang buong katawan niya sa ginaw. Pero wala siyang pakiramdam. Ang lamig ng hangin sa Bukidnon ay walang binatbat sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso simula nung gabing iyon. Sir, umalis na po kayo. Mariing utos ng gwardiya sa intercom. Ang boses ay garalgal sa static. Hindi po kayo haharapin ni Ma'am Amo. Hindi ako aalis! Sigaw ni Rafael. Kahit paos na ang kanyang boses. Dito lang ako. Kahit abutin ako ng umaga. Kahit mamatay ako dito sa lamig. Kailangan ko siyang makausap. Napahagulgol siya. Ang dating Rafael Montemayor, ang tagapagmana, ang prinsipe ng Forbes Park, ang lalaking hindi marunong yumuko, ay wala na. Ang natira na lamang ay isang basahan, isang anino ng taong dati niyang kinilala. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina kanina bago siya tumakas. Si Doña Trinidad, abala sa pagpaplano ng susunod na interview. Abala sa pagsira sa pangalan ng taong minsan ay naging bahagi ng pamilya nila. Nasuka siya sa sarili niyang kadugo. Paano siya naging bulag ng ganoon katagal? Bumukas ng bahagya ang gate. Napatingala si Rafael, ang puso niya ay tumibok ng mabilis. Umaasa. Natatakot. Lumabas ang isang itim na sasakyan, pero huminto ito ilang metro mula sa kanya. Bumaba ang bintana sa likod. Hindi bumaba si Amor. Nakaupo lang ito sa loob. Tuyo, mainit at ligtas. Nakatingin ito sa kanya. Kahit sa dilim at ulan, kitang-kita ni Rafael ang pagbabago. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi ang Amor, na mahiyain na laging nagtatanong kung ayos lang ba ang timpla ng kape niya. Ang babaeng ito ay may mata ng isang hukom na handang magpataw ng parusa. Amor, bulong ni Rafael. Pilit siyang tumayo, pero nadulas siya sa putik. Gumapang siya palapit sa sasakyan, parang asong nagmamakaawa. Amor, pakinggan mo ako. Bakit ka nandito, Rafael? Ang boses ni Amor ay malamig. Mas malamig pa sa ulan. Hindi ito galit. Ito ay walang pakiramdam. At iyon ang mas masakit. Gusto kong humingi ng tawad. Umiiyak na, sabi ni Rafael, nakahawak sa gilid ng sasakyan. Ang kanyang mga kuko ay puno ng lupa. Alam kong huli na. Alam kong gago ako. Pero maniwala ka, Amor. Mahal kita. Mahal na mahal kita.
Isang mapait na tawa ang narinig niya mula sa loob ng sasakyan. Mahal? Ulit ni Amor. Ang pagmamahal, Rafael, ay nagpoprotekta. Ang pagmamahal ay tumatayo. Nasaan ang pagmamahal mo noong gabing hinuhubaran ako ng mga gwardiya mo? Nasaan ang pagmamahal mo noong tinatawag akong magnanakaw ng nanay mo? Nakatayo ka lang, Rafael. Nakatayo ka lang at nanood habang pinapatay niyo ang pagkatao ko. Hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Rafael. Ang desperasyon ay umaapaw sa kanyang dibdib. Hindi ko ginusto yon. Wala akong magawa. Wala kang magawa o wala kang bayag? Asik ni Amor. Umalis ka na. Baka mahawa pa ako sa kaduwagan mo. Akmang isasara na ni Amor ang bintana. Ito na. Mawawala na siya ng tuluyan. Dahil hawak niya ako sa leeg. Sigaw ni Rafael. Ibinubuhos ang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Kukulong ako, Amor. Makukulong ako kapag kinalaban ko si Mama. Natigil ang pagsara ng bintana. Humihingal si Rafael. Ang luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. Nasabi na niya. Ang katotohanang bumubulok sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amor. Nang hina ang mga tuhod ni Rafael, napasandal siya sa pinto ng kotse. 3 taon na ang nakararaan. May pinapirmahan siya sa akin. Akala ko simpleng kontrata lang para sa isang shipment. Pero smuggled goods pala yon. Illegal na transactions gamit ang pangalan ko. Tumingin siya kay Amor. Nagmamakaawang paniwalaan siya. Tinago niya ang mga dokumento. Sabi niya kapag sinuway ko siya, kapag iniwan ko siya o kinalaban, ilalabas niya ang mga papel. Ipapasa niya sa NBI. Ako ang pipirma, Amor. Ako ang makukulong. Siya ang malilinis. Napahagulgol siya. Takot ako sa kulungan, Amor. Takot ako. Nung gabing yon, nung gabing pinalayas ka, hawak niya ang folder. Nakatingin siya sa akin. Ang sabi ng mga mata niya, subukan mong gumalaw at sa selda ang bagsak mo. Kaya wala akong nagawa. Patawarin mo ako. Isa lang akong duwag na ayaw makulong. Katahimikan. Tanging ang patak ng ulan ang naririnig. Binuksan ni Amor ang pinto ng sasakyan. Bumaba ito. May payong na humarang sa ulan para sa kanya. Hawak ng isang gwardiya. Tiningnan niya si Rafael na nakalupasay sa putik. Sa mga mata ni Amor, nakita ni Rafael ang pagbabago ng emosyon. Mula sa galit, naging gulat. At pagkatapos, naging awa. Isang uri ng awa na ibinibigay sa isang hayop na nasugatan at naghihingalo. Kaya hinayaan mo akong babuin? Tanong ni Amor. Mahina pero tagos sa buto. Para isalba ang sarili mo? Mas mahalaga sa iyo ang kalayaan mo kaysa sa dangal ng asawa mo? Amor, naiintindihan ko na. Tumango si Amor. Hindi ka pala masamang tao, Rafael. Isa ka lang. Mahinang lalaki. Isang batang takot sa nanay niya. Mas masakit pa yon kaysa sa sampal. Tinanggalan siya nito ng pagkalalaki. Sa likod ni Amor, bumukas ang isa pang pinto ng sasakyan. Lumabas si Don Ricardo. Hindi ito gumamit ng payong. Hinayaan niyang mabasa siya ng ulan habang naglalakad palapit kay Rafael. Ang tingin ng matanda ay parang kidlat na tumama sa kanya. Narinig ni Don Ricardo ang lahat. Illegal na transaksyon, sabi ng matanda. Ang boses ay mababa at mapanganib. Smuggling, kaya pala hindi tugma ang audit reports ninyo. Tumingin si Don Ricardo kay Rafael nang may matinding pandidiri. Akala ko, isa kang halimaw na katulad ng ina mo. Sabi ni Don Ricardo. Pero mali ako. Mas masahol ka pa sa halimaw. Ang halimaw, may paninindigan sa kasamaan niya. Ikaw, wala. Isa kang parasito na nabubuhay sa takot. Don Ricardo, tulungan niyo ako. Pagmamakaawa ni Rafael, ayoko na sa kanya. Gusto ko nang tumama. Testigo ako. Pwede akong maging testigo laban sa kanya.
Ngumisi ng nakakakilabot si Don Ricardo. Testigo? Ngayon? Kung kailan lubog na kayo. Huli na ang lahat, hiyo. Ang katapatan na ibinibigay lang kapag wala ng ibang choice ay hindi katapatan. Iyan ay survival. Sumenya si Don Ricardo sa mga gwardiya sa gate. Palayasin ang lalaking yan, utos ni Don Ricardo. At siguraduhin ninyong hindi na siya makakalapit kahit sa anino ng anak ko. Hinawakan si Rafael ng dalawang malalaking gwardiya. Kinadkad siya palayo sa sasakyan, palayo kay amo. Amor, amor, parang awa mo na. Sigaw ni Rafael habang hinihila siya sa putikan. Mahal kita. Ginawa ko lang yon dahil takot ako. Amor. Pero nakatalikod na si Amor. Pumasok na ito ulit sa sasakyan. Bago sumara ang pinto, nakita ni Rafael ang huling sulyap nito. Hindi sa kanya, kundi sa kawalan. Tila ba nag-iisip? Tila ba ang revelasyon niya ay nagbigay ng isang bagong bigat sa puso nito? Amor, tandaan mo. Rinig niyang sabi ni Don Ricardo bago ito sumunod sa loob ng kotse. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa ulan. Ang isang duwag ay habang buhay na panganib dahil ang taong hindi kayang ipaglaban ang sarili niya ay hinding-hindi ka kayang ipaglaban. Bumagsak ang pinto ng sasakyan. Umarangkada ito pumasok sa loob ng gate. Naiwan si Rafael sa labas. Basag. Durog. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Hinuhugasan ng putik sa kanyang katawan. Pero hindi ang dumi sa kanyang kaluluwa. Alam na niya ngayon. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang ina. Wala na siyang asawa. Wala na siyang yaman. Ang tanging natitira sa kanya ay ang katotohanang siya ay isang duwag. At sa gabing iyon, sa gitna ng dilim at lamig ng Bukidnon, napagtanto ni Rafael na ang kulungan na kinatatakutan niya ay hindi ang may rehas na bakal. Ang tunay na kulungan ay ang kanyang sariling takot. At habang buhay na siyang nakabilanggo rito, ang ulan ay tumila na. Ngunit ang bagyo sa loob ng dibdib ni Amor ay lalo lamang lumakas. Nasa loob siya ng library ng mansyon, nakaupo sa harap ng isang tasa ng tsa na kanina pa lumamig. Sa labas ng bintana, ang buwan ay nagtatago sa makabap na ulap, tulad ng katotohanang pilit niyang tinatakasan. Ang mga salita ni Rafael ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, parang sirang plaka. Takot ako sa kulungan, Amor. Hawak niya ako sa leeg. Napapikit si Amor. Sa loob ng mahabang panahon, ang galit niya kay Rafael ay simple at diretsyo. Galit siya dahil pinili nito ang ina nito. Galit siya dahil wala itong ginawa. Pero ngayon, ang galit ay nahaluan ng isang bagay na mas mapait at mas mahirap lunukin, pagkadismaya. Hindi demonyo si Rafael, isa lamang itong duwag, isang lalaking walang gulugod na nagpaalipin sa takot. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, mas masakit iyon. Dahil minahal niya ang isang taong walang kakayahang panindigan ang kahit ano, kahit ang pag-ibig nito sa kanya. Bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Don Ricardo. Ang mga yapak ay mabigat at puno ng awtoridad. Umupo ito sa tapat niya. Ang muka ay seryoso. Bakit gising ka pa? Tanong ng ama. Hindi ako makatulog, Papa. Sagot ni Amor. Hindi tumitingin sa kanya. Iniisip ko ang sinabi ni Rafael na pabuntong hininga si Don Ricardo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pag-iisip sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, Amor, ang mga mahihinang tao ay panganib. Ang ginawa niya, ang pananahimik niya ay kasalanan pa rin, anuman ang dahilan. Pero biktima rin siya, Papa. Biglang sabi ni Amor. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang mga mata ay naghahanap ng pagkaunawa. Minanipula siya ni Trinidad. Ginamit ang takot niya para kontrolin siya. Kung ikukulong natin siya, kasama ng nanay niya, hindi ba't parang sobrang lupit naman noon? Kumunot ang noo ni Don Ricardo. Tumayo ito at naglakad palapit sa bintana. Amor, panimula ng matanda. Ang boses ay tumigas. Nasa giyera tayo.
At sa giyera, hindi mo pwedeng piliin kung sino ang tatamaan ng bala. Si Rafael ay kasabwat. Pumirma siya sa mga dokumento. Nakabulsa siya ng pera mula sa smuggling. Ang batas ay batas. Kung hayaan natin siyang makalaya dahil lang sa awa, anong mensahe ang ipinapadala natin? Na pwede kang gumawa ng krimen basta't takot ka sa nanay mo? Pero Papa, hindi naman ito tungkol sa mensahe. Katwiran ni Amor. Tumatayo na rin. Tungkol ito sa hustisya. At ang hustisya ba ay ang wasakin ang buhay ng isang taong wasak na? Humarap si Don Ricardo sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa isang emosyong hindi madalas makita ni Amor. Pagkadismaya. Akala ko ba gusto mong matuto? Tanong ni Don Ricardo. Akala ko ba gusto mong maging matatag? Ang pagiging leader, Amor, ay ang kakayahang gumawa ng desisyong mahirap. Kung magpapadala ka sa puso mong mamon, kakainin ka ng buhay ni Trinidad. Sa tingin mo ba maaawa siya sa'yo kung baligtad ang sitwasyon? Sa tingin mo ba iisipin niyang biktima ka? Hindi ako si Trinidad, sigaw ni Amor. Ang boses niya ay basag. At ayokong maging katulad mo na sobrang tigas, na parang wala nang puwang ang pagkatao. Kung magiging halimaw tayo, para talunin ang halimaw, ano pa ang pinagkaiba natin sa kanila? Natahimik ang buong silid. Tinitigan siya ng kanyang ama ng matagal. Pagkatapos, umiling ito. Balang araw, Amor, maiintindihan mo na ang awa ay isang luho na hindi natin kayang bayaran. Iniwan siya ni Don Ricardo sa library. Ang pagsara ng pinto ay parang pagputol ng huling tali na nag-uugnay sa kanila. Naiwan si Amor na mag-isa. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang malawak na disyerto. Ang kanyang asawa ay isang duwag na nagtaksil sa kanya. Ang kanyang ama ay isang haring handang pumatay para sa tagumpay. At siya? Sino siya sa gitna ng gulo na ito? Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, lumabas si Amor. Naglakad siya patungo sa malawak na taniman ng pinya. Ang hangin sa bukid noon ay malamig at matalim. Naglakad siya sa gitna ng libu-libong ektarya ng matitinik na halaman. Ang mga dahon ng pinya ay matutulis, parang mga espada na nakahanda sa laban. Dito siya madalas maglaro noong bata pa siya. Dito simple ang buhay. Pero ngayon, kahit ang lupa ay tila nagbago na. Naglakad siya hanggang sa marating niya ang dulo ng burol kung saan matatanaw ang buong hasyenda. Umupo siya sa damuhan. Naalala niya ang mga panahon na masaya pa sila ni Rafael. Ang mga pangako, ang mga tawa. Pero sa bawat magandang alaala, sumisingit ang imahe ni Rafael sa putikan, nagmamakaawa. Bakit Rafael? Bulong niya sa hangin. Bakit hindi mo ako ipinaglaban? At sa katahimikan ng umaga, nahanap niya ang sagot. Hindi dahil hindi siya mahal nito, kundi dahil hindi nito mahal ang sarili nito. Si Rafael ay isang lalaking walang pundasyon, na pagtanto ni Amor na siya ay nag-iisa, walang prinsipe, walang ama na laging tama. Siya lang at ang kanyang mga prinsipyo. Ang planong paghihiganti ng kanyang ama ay scorched earth, susunugin ang lahat. Pero hindi iyon ang gusto ni Amor. Gusto niya ng katotohanan. Gusto niya ng paglaya. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa katotohanan ng nangyari. Kung susundin niya ang ama niya, magiging diktador siya. Kung patatawarin niya si Rafael ng buo, magiging martir siya. Kailangan niyang hanapin ang ikatlong daan, ang sarili niyang daan. Bumalik siya sa mansyon ng tanghali na. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang mga katulong na nagbubulungan habang nakatingin sa telebisyon. Anong nangyayari? Tanong ni Amor. Ma'am Amor, utal na sabi ng isa. Si Doña Trinidad po. Nasa balita na naman. Tumingin si Amor sa screen. Live coverage. Nasa isang hotel function room si Doña Trinidad. Maraming reporters. Mukhang nakabawi na ito ng lakas. Naka-makeup na ito. Suot ang isang disenteng damit. At may kasamang mga abogado. Ngayong hapon,
sabi ni Trinidad sa mikropono. Ang boses ay puno ng pekeng tapang. Ilalantad namin ang tunay na kulay ng pamilya Reyes. Mayroon kaming mga ebidensya na ang mga dokumentong hawak nila ay peke at gawa-gawa lamang para agawin ang kumpanya namin. At hindi lang iyon, tumingin si Trinidad ng diretso sa kamera at tila tumagos ang tingin nito kay Amor. Sasampahan namin sila ng kaso dahil sa ginawa nila sa anak ko. Kinidnap nila ang isip ni Rafael, tinakot nila ang anak ko, kaya ito lumaya sa akin. Ibabalik ko ang dangal ng mga Montemayor kahit anong mangyari. Napasinghap ang mga katulong, ang kapal ng mukha. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagdududa ni Amor. Nawala ang awa, nawala ang pagkalito. Ginamit na naman ni Trinidad si Rafael. Ginawa na naman itong dahilan. At si Rafael, ang duwag na yon, ay siguradong magtatago na naman sa saya ng ina niya o mawawasak sa gitna. Tiningnan ni Amor ang kanyang ama, na kararating lang din sa sala. Nakita niya ang galit sa mukha ni Don Ricardo. Alam niyang mag-uutos ito ng marahas na ganti. Pero umiling si Amor. Hindi sa paraang gusto mo, Papa. Tumalikod si Amor at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Pumasok siya at nilakang pinto. Humarap siya sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na umiiyak. Ang babaeng iyon ay may apoy sa mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono. May isang numero siyang tinawagan. Hindi ito ang ama niya. Hindi ito si Mang Cardo. Attorney Cruz, sabi ni Amor nang sagutin ang tawag. Ang boses niya ay kalmado, malamig at tiyak. Ako ito, si Amor. Nanonood ka ba ng balita? Opo, Ma'am Amor. Grabe ang mga sinasabi ni... Hayaan mo siya, putol ni Amor. Gusto kong ihanda mo ang sasakyan at ang lahat ng ebidensya na nakuha natin kay Lisa at tawagan mo ang contact natin sa media. Po? Anong gagawin natin, ma'am? Hihintayin ba natin ang utos ni Don Ricardo? Tumingin si Amor sa kanyang refleksyon. Inayos niya ang kanyang buhok. Hindi, sagot ni Amor. Ako ang magpapatakbo ng laban na ito. May kailangan akong gawin at tatapusin ko ito. Ngayon din. Ibinaba niya ang telepono. Tapos na ang panahon ng pagtatago sa Bukidnon. Tapos na ang panahon ng pagiging anak lang ni Don Ricardo o asawa ni Rafael. Oras na para makilala nila si Amor Reyes. Ang function hall ng Manila Grand Hotel ay punong-puno. Ang hangin ay mabigat, amoy kape at pawis ng daan-daang reporters na nag-aabang ng susunod na malaking iskandalo. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil, parang mga kidlat na sunod-sunod na tumatama sa entablado kung saan nakaupo ang bida ng hapong yon. Si Doña Trinidad Montemayor. Nakasuot si Trinidad ng itim. Hindi ito ang itim ng kapangyarihan, kundi itim ng pagluluksa. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mukha ay halos walang kolorete. Perpektong imahe ng isang inang inapi at ninakawan. Hindi lang pera ang kinuha nila sa amin. Sabi ni Trinidad sa mikropono, ang boses ay nanginginig. May kasamang pekeng luha na tumutulo sa kanyang pisngi. Kinuha nila ang aming dignidad. Ang pamilyang Reyes, lalo na ang babaeng si Amor, ay pumasok sa buhay namin para sirain kami mula sa loob. Nagbulungan ang mga reporter. Mabilis ang pagtipa nila sa kanilang mga laptop at cellphone. May mga dokumento ako dito. Patuloy ni Trinidad, itinataas ang isang folder. Mga ebidensya na peke ang mga utang na sinisingil nila. At higit sa lahat, pinilit nila ang anak kong si Rafael na tumestigo laban sa sarili niyang ina gamit ang pananakot. Anong klase ng tao ang gagawa niyan? Huminga siya ng malalim, tumingin sa kamera na parang isang santo. Kaya nananawagan ako sa batas. Tulungan niyo kaming mabawi ang hustisya. Tulungan niyo akong iligtas ang anak ko mula sa mga demonyong ito. Isang nakabibinging palakpakan mula sa kanyang mga bayarang supporters ang umalingaw-ngaw. Tila naniwala ang mundo sa kanyang drama.
Tila nanalo na naman ang kasinungalingan. Ngunit biglang bumukas ng malakas ang dambuhalang pinto sa likuran ng hall. Blag. Natigil ang palakpakan. Tumahimik ang lahat. Dahan-dahang lumingon ang daan-daang ulo patungo sa pinto. Sa gitna ng liwanag mula sa labas, pumasok si Amor Reyes. Wala na ang mahinang babaeng umiiyak sa bangketa. Wala na ang simpleng probinsyana na nakasuot ng maong sa Bukidnon. Ang naglalakad ngayon sa red carpet ng function hall ay isang puwersa ng kalikasan. Nakasuot siya ng isang purong puting suit na akmang-akma sa kanyang katawan, simbolo ng katotohanang dala niya. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit matalim. Sa kanyang likuran ay hindi ang kanyang ama. Hindi si Don Ricardo. Kasunod niya ay ang kanyang mga abogado at si Mang Cardo. Bit-bit ang mga tunay na ebidensya. Naglakad siya ng diretso. Ang tunog ng kanyang takong ay parang martilyo ng hukom na tumatama sa sahig. Tak, tak, tak! Hinawi ng mga reporter ang daan. Namangha sila sa aura ng kapangyarihan na lumalabas sa kanya. Napatayo si Trinidad. Ang luha sa kanyang mata ay biglang natuyo. Napalitan ng gulat at takot. Anong ginagawa mo dito? Security! Palabasin ang babaeng yan! Walang kumilos. Masyadong malakas ang presensya ni Amor para suwayin. Umakyat si Amor sa entablado. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Kalmado niyang kinuha ang mikropono mula sa podium. Sa harap mismo ng nanggagalaiting si Trinidad. Magandang hapon. Bati ni Amor. Ang boses niya ay malinaw, buo, at puno ng kumpiyansa. Nandito ako para tapusin ang kwentong sinimulan ni Ginang Montemayor. Pero sa pagkakataong ito, tatapusin natin ito gamit ang katotohanan. Wala kang karapatan, sigaw ni Trinidad. Akmang aagawin ang mikropono, pero hinarangan siya ng abogado ni Amor. Humarap si Amor sa mga kamera. Sinasabi niyang ninakawan namin sila. Sinasabi niyang peke ang mga utang. Senyas ni Amor. At agad na ipinakita sa malaking projector screen sa likod ang mga scanned copies ng orihinal na bank documents, mga tseke na may pirma ni Trinidad, at ang audit report ng casino kung saan winaldas nito ang pondo ng kumpanya. Ito ang mga dokumento. Paliwanag ni Amor, itinuturo ang screen. Lahat ay notaryado, lahat ay may pirma niya. Ang pamilyang Montemayor ay hindi biktima ng panloloko. Sila ay biktima ng sarili nilang luho at kasakiman. Peke yan. Photoshop lang yan. Sigaw ni Trinidad. Namumutla na. At tungkol naman sa sinabi niyang sinisiraan namin siya. Dito huminto si Amor. Tumingin siya kay Trinidad. Isang tingin na puno ng awa at pagkamuhi. Ito ang pinakamasakit sa lahat, Doña Trinidad. Ang kaya mong gawin sa sarili mong pamilya. Inilabas ni Amor ang isang maliit na recorder. Inilapit niya ito sa mikropono. Pumindot siya ng isang button. Umalingaw-ngaw sa buong hall ang boses na pamilyar kay Trinidad. Boses yon ni Lisa, ang traidor na kaibigan, habang kausap si Trinidad sa telepono. Tita, paano kung hindi pumayag si Rafael? Rinig sa recording. He will do as I say. Sagot ng boses ni Trinidad sa recording. Malinaw, matapang, at walang awa. Just make sure the necklace is in her bag. Kapag hindi sumunod si Rafael, ilalabas ko ang baho niya. Ako ang bahala. Napasinghap ang buong audience. Ang mga reporter ay nagkukumahog sa pagkuha ng video. Huling-huli sa akto. Nang hina ang tuhod ni Trinidad, napahawak siya sa podium para hindi matumba. Ang maskara ng pagiging banal na ina ay nabasag na, pira-piraso sa harap ng buong Pilipinas. Narinig niyo yon? Tanong ni Amor sa madla. Iyan ang boses ng isang ina na handang sirain ang buhay ng ibang tao at handang i-blackmail ang sarili niyang anak para lang manatili sa kapangyarihan. Tumingin si Amor sa isang madilim na sulok ng function hall. Doon,
Nakatayo si Rafael. Nakasuot ito ng hoodie, nakayuko, pero nakatingin sa entablado. Nakikita ni Amor ang luha sa mga mata nito. Si Rafael Montemayor ay hindi biktima ng Reyes Group. Patuloy ni Amor. Ang boses ay medyo gumanit. Siya ay biktima ng isang inang ginawang hostage ang kanyang kinabukasan. Ginamit niya ang takot ng anak niya para pagtakpan ang mga krimen niya. Humarap si Amor kay Trinidad na ngayon ay nanginginig na sa galit. Tapos na, Trinidad. Wala ka nang maitatago. Hayop ka. Sigaw ni Trinidad. Sa sobrang galit, sinugod niya si Amor. Akmang sasampalin niya ito sa harap ng lahat. Pero mabilis si Amor. Sinalag niya ang kamay ni Trinidad sa ere. Mahigpit ang pagkakahawak ni Amor sa pulso ng matanda. Naglapit ang kanilang mga mukha. Hindi na ako ang babaeng kaya mong hubaran at itapon sa kalsada, bulong ni Amor. Sapat lang para marinig ni Trinidad. Ako na ang may-ari ng entabladong tinatapakan mo. Binitawan niya ito ng padabog. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis mula sa likod ng entablado. May dala silang warrant of arrest. Trinidad Montemayor, sabi ng opisyal ng pulisya, inaaresto namin kayo sa salang qualified theft, estafa, at grave coercion. Nagkagulo ang mga tao. Pinoposasan si Trinidad habang nagsisisigaw ito. Nagpupumiglas, minumura ang lahat. Si Amor, ang mga pulis, at kahit ang anak niyang si Rafael na nakatayo lang sa gilid at hindi gumagalaw. Rafael, tulungan mo ako. Walang hiya ka. Anak kita. Tulungan mo ako. Sigaw ni Trinidad habang kinakaladkad siya pababa ng entablado. Tumingin si Rafael sa ina at pagkatapos ay kay Amor. Sa unang pagkakataon, umiling si Rafael sa kanyang ina. Tinalikuran niya ito. Nang mailabas na si Trinidad, naiwan si Amor sa gitna ng entablado. Ang mga reporter ay nagtatanong, nag-aabang ng sasabihin niya. Inaasahan nilang magdidiwang siya. Inaasahan nilang tatawa siya sa tagumpay. Pero inayos lang ni Amor ang kanyang coat. Tumingin siya ng diretso sa main camera na nagbo-broadcast ng live sa buong bansa. Wala siyang ngiti. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Marami ang nagtatanong kung ito ba ay paghihiganti, panimula niya. Tumahimik ang lahat para makinig. Madaling gumanti, madaling manakit pabalik, sabi ni Amor. Pero ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano mo pinabagsak ang iyong kaaway. Nasusukat ito sa kung paano ka tumayo matapos kang ibagsak. Tumingin siya sa malayo, tila kinakausap ang lahat ng babaeng nakaranas ng pang-aapi. Ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ito ay ang paglalantad ng katotohanan. At ngayong nalaman na ninyo ang totoo. Ibinaba niya ang mikropono. Malaya na ako. Naglakad siya pababa ng entablado, hindi lumilingon, habang ang mundo sa paligid niya ay sumasabog sa palakpakan at kislap ng mga kamera. Sa labas ng hotel naghihintay ang sasakyan, pero bago siya sumakay, nakita niya si Rafael sa isang poste. Nakayuko, umiiyak. Huminto sandali si Amor. Tiningnan niya ang lalaking minsan ay naging mundo niya. Gusto sana niyang maramdaman ng galit, pero wala na. Pagod na lang ang natitira. Hindi niya ito nilapitan, hindi na kailangan. Ang pinakamalupit na parusa kay Rafael ay hindi ang kulungan o ang paghihirap, kundi ang habambuhay na alaala na nasayang niya ang babaeng handang ibigay ang lahat para sa kanya. Sumakay si Amor sa kotse. Sa opisina tayo, Mang Cardo, utos niya. Marami pa tayong trabaho. Umarangkada ang sasakyan, iniiwan ang ingay, ang gulo, at ang nakaraan. Lumipas ang 1 linggo mula noong pumutok ang balita. Ang Maynila, na dating naging entablado ng kahihiyan ni Amor, ngayon ay yumuyuko na sa kanyang pangalan. Ang mga dyaryo at telebisyon ay puno ng mga larawan ni Doña Trinidad na nakaposas, tinatanggalan ng dignidad tulad ng ginawa nito sa iba.
Ang kaso ay matibay. Walang piyansa. Ang reyna ng Forbes Park ay ngayon ay reyna na lamang ng isang maliit at madilim na selda. Ngunit para kay Amor, ang tagumpay ay hindi naramdaman sa mga headline o sa mga papuri ng tao. Naramdaman niya ito sa katahimikan. Nasa opisina siya ng Reyes Group sa Makati, nakatingin sa malawak na skyline ng syudad. Wala nang kabog sa dibdib, wala nang takot na baka may humuhusga sa kanya. Malaya na siya. Tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ma'am Amor, boses ng kanyang sekretarya. Nandito na po si Attorney Cruz at kasama po niya ang bisitang hinihintay ninyo. Huminga ng malalim si Amor. Ito na ang huling pahina ng libro. Papasukin mo sila. Utos niya. Ilang sandali pa. Bumukas ang pinto. Pumasok ang abogado at sumunod sa kanya ang isang lalaking halos hindi na makilala ni Amor. Si Rafael. Wala na ang mamahaling suit. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at slacks. Pumayat ito ng husto at ang kanyang mga mata ay malalim at pagod. Ngunit sa unang pagkakataon, wala na ang takot at pagkabalisa sa kanyang mukha. Tila ba ang pagbagsak ng kanyang ina ay siya ring pagkalagot ng kadenang matagal nang nakatali sa kanyang leeg. Iwan ko muna kayo, magalang na sabi ni Attorney Cruz bago lumabas ng silid. Naiwan silang dalawa. Ang mag-asawang dating pinangakuan ng isa't isa ng habang buhay ngayon ay nakatayo sa magkabilang dulo ng isang silid, pagitan ng isang karagatang ng sakit at alaala. Salamat sa pagpayag na makipagkita, Amor, panimula ni Rafael. Ang boses niya ay mahina, paos, pero tapat. Hindi siya inalok ni Amor na maupo. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang mesa, isang pader sa pagitan nila. Nabalitaan ko ang ginawa mo, sabi ni Amor. Tumestigo ka, laban sa kanya. Ibinigay mo ang lahat ng records ng illegal transactions ninyo. Tumango si Rafael. Oo, tinanggap ko ang plea bargain. Makukulong ako, Amor. Ilang taon din, pero mas maiksi kaysa sa nararapat sa akin. Ngumiti siya ng mapait. Nakakatawa, no? Buong buhay ko, takot na takot akong makulong. Ginawa ko ang lahat ng kasalanan para lang hindi makulong. Pero ngayong alam kong papunta na ako doon. Pakiramdam ko, mas malaya pa ako kaysa noong nasa mansyon kami. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amor. Wala nang pagtatago. Nandito ako para magpaalam at para ibigay ito. May inilabas siyang isang brown envelope mula sa kanyang bag at dahan-dahang ipinatong sa mesa ni Amor. Tiningnan ito ni Amor. Alam na niya kung ano ang laman nito bago pa man niya buksan. Annulment papers. Nilagdaan na. Pinalaya mo na ako sa kasal natin sa mata ng tao, sabi ni Rafael. Pero gusto kong palayain ka sa mata ng batas. Ayokong maging gapos mo pa ako. Deserve mong lumipad, Amor, at hindi ka makakalipad kung nakatali ka sa isang bato na tulad ko. Dahan-dahang kinuha ni Amor ang envelope. Hinaplos niya ito. Dati, ang isiping mawawala si Rafael ay ikamamatay niya. Ngayon, para itong isang papel na lang, isang kontratang tapos na. Amor, basag ang boses na tawag ni Rafael. Patawarin mo ako. Hindi dahil gusto kong balikan mo ako. Hindi dahil gusto kong gumaan ang pakiramdam ko. Humihingi ako ng tawad dahil winasak ko ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko. Naging duwag ako. At habang buhay kong pagsisisihan yon, lumuhod si Rafael. Hindi sa putik, kundi sa malinis na sahig ng opisina. Umiyak siya, hindi parang batang nagmamakaawa, kundi parang lalaking nagbabayad puri. Tinitigan siya ni Amor. Hinintay niya ang galit. Hinintay niya ang pagnanais na sumbatan ito, saktan ito, ipamukha rito ang lahat ng sakit. Pero wala. Pagod na ang galit. Ubos na. Lumakad si Amor palapit kay Rafael. Hindi niya ito itinayo. Nanatili siyang nakatayo habang nakayuko ang lalaki. Tumayo ka, Rafael. Utos niya ng mahinahon. Dahan-dahang tumayo si Rafael, pinupunasan ng kanyang luha. Pinapatawad na kita.
sabi ni Amor. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Amor, huwag kang magkamali. Putol ni Amor. Ang boses ay matatag. Hindi kita pinapatawad para sa'yo. Hindi kita pinapatawad para maging magkaibigan tayo o para magsimula ulit. Tapos na tayo, Rafael. Ang Amor na minahal mo at ang Amor na sinaktan mo, wala na siya. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang bigat na umaalis sa kanyang dibdib. Pinapatawad kita para sa sarili ko. Dahil ayokong dalhin ang bigat ng galit sa puso ko habang buhay. Ayokong maging katulad ng iyong nanay mo na nilamon ng puot at kasakiman. Pinapatawad kita, Rafael, para tuluyan na akong makalaya sa'yo. Tumango si Rafael na uunawaan ang bawat salita. Masakit, pero totoo. Salamat, bulong niya. Salamat, Amor. Akmang hahawakan niya ang kamay ni Amor, pero pinigilan niya ang sarili. Wala na siyang karapatan. Paalam, Rafael, sabi ni Amor. Ito na ang huli. Paalam, Amor. Mag-ingat ka palagi. Tumalikod si Rafael at naglakad palabas ng pinto. Hindi na siya lumingon. Nang sumara ang pinto, naramdaman ni Amor ang katahimikan ng silid. Kinuha niya ang envelope ng annulment papers. Inilagay niya ito sa loob ng drawer at nilock. Tapos na. Kinagabihan, sa isang pribadong restaurant sa BGC, naghihintay si Don Ricardo. Nakaupo ito sa isang mesa, malapit sa bintana. May hawak na baso ng red wine. Nang makita niya si Amor na papalapit, tumayo ito at ngumiti. Isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Papa! Bati ni Amor at humalik sa pisngi ng ama. Kumusta? Tanong ni Don Ricardo habang umuupo sila. Nabalitaan kong nagkita kayo ng asawa mo. O dapat ko bang sabihing ex-husband mo? Opo, sagot ni Amor. Inaayos ang table napkin sa kanyang kandungan. Tapos na, Papa. Pumirma na siya. At nagkaayos na kami. Tumaas ang kilay ni Don Ricardo. Nagkaayos? Huwag mong sabihing binigyan mo pa ng pera? Tumawa ng mahina si Amor. Hindi pera, Papa. Kapatawaran. Ibinigay ko ang kapatawaran. Sumimangot sandali si Don Ricardo, pero agad ding naging seryoso. Tinitigan niya ang kanyang anak nang may halong pagkamangha. Alam mo, anak, panimula ng matanda. Noong sinimulan natin ang planong ito, ang gusto ko lang ay durugin sila. Gusto kong makita silang gumapang tulad ng ginawa nila sa atin. Para sa akin, ang hustisya ay ngipin sa ngipin. Uminom siya ng wine at ibinaba ang baso. Pero ikaw, ginawa mo ito sa paraang hindi ko inasahan. Pinarusahan mo sila nang hindi nawawala ang pagkatao mo. Nakulong si Trinidad pero nanatiling malinis ang mga kamay mo. Hinarap mo si Rafael pero hindi ka nagpadala sa emosyon. Inabot ni Don Ricardo ang kamay ni Amor sa ibabaw ng mesa at pinisila ito. Matalino ka, Amor. Mas matalino at mas matapang kaysa sa akin. Hindi ka naging halimaw para talunin na kang ang halimaw. Nanatili kang reyna. Naramdaman ni Amor ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganitong papuri mula sa kanyang ama. Salamat, Papa. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon, umiiyak pa rin ako sa Bukidnon. Hindi! Iling ni Don Ricardo. Nasa loob mo na yan, dati pa. Kinailangan lang ng apoy para lumabas ang ginto. Nagkatinginan ang mag-ama. Wala nang tensyon. Wala nang pagdududa. Biglang tumunog ang telepono ni Amor. Tiningnan niya ito. Isang tawag mula sa isang international number. Sino yan? Gabi na ah. Puna ni Don Ricardo. Isang investor mula sa Singapore, Papa. Sagot ni Amor. Binabasa ang caller ID. Interesado daw sila sa bago nating organic product line. Gusto nilang makipag-meeting para sa expansion ng Reyes Group sa Southeast Asia. Ngumisi si Don Ricardo. Itinaas niya ang kanyang baso. Mukhang hindi lang dito nagtatapos ang kwento mo, Amor. Kinuha ni Amor ang kanyang baso ng tubig
at nakipag-toast sa ama. "Hindi, Papa," sabi ni Amor. Ang mga mata ay kumikislap sa excitement at bagong pag-asa. "Nagsisimula pa lang ako." Sinagot niya ang telepono habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na nakalatag sa kanyang paanan. "Hello? Yes, this is Amor Reyes holding the line. Let's talk business." 1 taon. Mabilis na lumipas ang panahon, parang hangin na umiihip sa malawak na kabukiran, sa loob ng grand ballroom ng isang kilalang hotel sa Makati. Ang parehong hotel kung saan minsan ay tiningnan si Amor nang may pagkutya. Ngayon ay punong-puno ito ng mga taong tumatayo at pumapalakpak. "Maraming salamat," nakangiting sabi ni Amor sa harap ng podium. Iba na ang Amor na nakatayo doon. Ang kanyang buhok ay nakalugay sa malalambot na alon. Ang kanyang bestida ay simple ngunit elegante. Kulay ginto na sumisimbolo sa ani at tagumpay. Wala na ang bakas ng takot. Ang babaeng nasa entablado ay ang CEO ng Reyes AgriVentures at ang founder ng Amor's Haven, isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at karahasan. Noong sinimulan ko ang foundation na ito, patuloy niya, ang boses ay mainit at puno ng sinseridad. "Akala ko ay ginagawa ko ito para sa iba. Pero sa bawat kwento ng babaeng natutulungan nating bumangon, sa bawat ngiti ng batang nabibigyan natin ng pag-asa, nare-realize ko na ako rin pala ang tinutulungan nila." Tumingin siya sa audience. Nakita niya ang kanyang ama, si Don Ricardo, na nasa front row. Pumapalakpak ito. Ang mga mata ay nangingilid ang luha sa purong pagmamalaki. Hindi na ito ang matigas na haring naghahangad ng dugo. Isa na itong amang payapa dahil alam niyang nasa mabuting kamay na ang kanyang imperyo. Sabi nila, ang pinakamagandang ganti ay ang maging matagumpay pagtatapos ni Amor. Pero para sa akin, ang pinakamagandang ganti ay ang maging masaya at buo muli. Dahil ang tagumpay na walang kapayapaan ay hungkag. Salamat sa inyong lahat. Bumaba siya ng entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap, pero hindi na ito nakakasilaw o nakakatakot. Ang mga ito ay liwanag na nagdiriwang sa kanyang pagbangon. Kinabukasan, lumipad pa uwi si Amor sa Bukidnon. Kahit gaano kakinang ang Maynila, ang puso niya ay laging nasa lupaing pula ng Mindanao. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng amoy ng lupa at hinog na pinya. Ito ang amoy ng tahanan. Naglakad siya sa gitna ng plantasyon. Ang mga trabahador ay huminto sa kanilang ginagawa. Tinanggal ang kanilang mga sombrero at binati siya ng may totoong galang. "Masamam Amor, magandang hapon po." "Ang ganda ng ani natin ngayon, ma'am." Ngumiti at kumaway si Amor sa kanila. Hindi siya naglakad bilang isang donya na hindi maabot. Naglakad siya bilang isang leader na kaisa nila. Hinawakan niya ang isang dahon ng pinya, ramdam ang talim nito. Dati, ang talim na ito ay sumugat sa kanya. Ngayon, ito na ang nagbibigay lakas sa kanya. Pagsapit ng dapit hapon, umupo si Amor sa kanyang paboritong pwesto sa beranda. Ang hangin ay presko at payapa. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang sobre na may selyo ng Bureau of Corrections. Ito ang ikatlong sulat ni Rafael sa loob ng 1 taon. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Ang sulat kamay ni Rafael ay maayos, hindi katulad ng magulong pirma nito sa mga tseke noon. "Mahal na Amor, nabalitaan ko sa balita ang paglunsad ng foundation mo. Binati kita sa isip ko habang pinapanood kita sa maliit na TV dito sa common area. Ang ganda mo, Amor. Mas maganda ka ngayon kaysa noong tayo pa. Dito sa loob, simple lang ang buhay. Gigising, magtatrabaho, magdadasal. Wala ng parties, wala ng alak, wala ng utos ni Mama. At sa totoo lang, ngayon lang ako nakatulog ng mahimbing. Nakakatawa, di ba? Kung kailan ako nakulong,
Doon pa ako lumaya. Si Mama, hindi ko pa rin siya dinadalaw sa women's ward. Hindi pa ako handa. Pero ipinagdadasal ko siya araw-araw na sana mahanap din niya ang kapayapaan kahit sa likod ng rehas. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang ako dito. Pinagbabayaran ko ang mga kasalanan ko at sa bawat araw na lumilipas, gumagaan ang pakiramdam ko. Masaya ako para sa'yo, Amor. Sobrang saya ko na nahanap mo ang sarili mo noong nawala ako. Hanggang sa muli, Rafael, ibinaba ni Amor ang sulat. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin. Walang pait, walang kirot. Isang malalim na pasasalamat na lang ang nararamdaman niya. Pasasalamat dahil naging bahagi ng buhay niya si Rafael. Ang sakit na dulot nito ang naging pataba upang mamulaklak siya ng ganito kaganda. Tumayo si Amor at naglakad patungo sa gilid ng burol kung saan matatanaw ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkakulay dalandan at lila. Yakap ang luntiang lupain ng Bukidnon. Dumating si Don Ricardo at tumabi sa kanya. Hindi sila nag-usap. Sapat na ang presensya ng isa't isa. Masaya ka ba, anak? Tanong ng ama maya-maya. Tumingin si Amor sa malawak na lupain, sa mga trabahador na nag-uuwian sa kanilang mga pamilya, sa mansyon na puno ng ilaw at sa langit na malawak at walang hanggan. Naalala niya ang babaeng itinapon sa kalsada, hubad at nanginginig. Napakalayo na nang narating ng babaeng yon. Ngumiti si Amor, isang ngiting abot hanggang kaluluwa. Opo, Papa, sagot niya. Hindi dahil nasa akin ang lahat, kundi dahil buo na ulit ako. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama at sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang gabi ay darating, pero hindi na ito nakakatakot. Dahil alam ni Amor na kahit gaano kadilim ang gabi, palagi siyang may kakayahang lumikha ng sarili niyang liwanag. Siya si Amor Reyes. Naranasan ang bagyo, binayo ng hangin pero nanatiling nakatayo. At ito ang kanyang pinakamatamis na ani. Mga kaibigan, ang kwento ni Amor ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman, sa apelyido o sa sasabihin ng iba. Ang tunay na lakas ay makikita sa kung paano tayo bumabangon mula sa pagkadapa. Natutunan natin na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi isang regalo natin sa ating sarili upang tuluyan ng makalaya. At higit sa lahat, walang ibang makapagsasalba sa atin kundi ang ating sariling tapang at pananalig sa Diyos. Maraming salamat po sa pagsama sa amin mula sa simula hanggang sa huling kabanata ng Ang Pagbangon ni Amor. Sana ay na-inspire kayo at kinilig sa ating kwento. Kayo po, naranasan nyo na bang traidorin ng taong mahal nyo o ng itinuturing nyong kaibigan? Paano kayo bumangon? I-comment nyo naman sa ibaba ang inyong mga karanasan o kung anong klaseng kwento pa ang gusto nyong marinig sa susunod. Gusto naming marinig ang boses nyo. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming audio drama. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.